Praise the Lord! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, and Pastor Joel, at sa mga kapwa natin kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, sumatin lahat ang biyaya ng Panginoon, gayon din sa ating mga kaibigan, kapatid, at mga masisipag na mga prayer warriors. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, isang malaking karangalan na muli ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Aking samantalahin na tayo po ngayon ay ibigay ang mga minutong ito na kung saan ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "For God gave us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus." Yan po ay salita sa New Living Translation. Aking basahin po ang sa pan-translation, Macpaid. Amen. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Tagalog, "Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating magawa kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo." Sa ating buhay, tunay po na makapangyarihan ang salita po ng ating Panginoon. Malinaw na malinaw sa ating pagkabasa na bagamat hindi tayo deserving, hindi tayo worthy sa pagkatawag ng ating Panginoon para tayo maging pagmamay-ari ng Panginoon, pero ito po ay pinagtibay ng Panginoon. Kaya nga sabi doon sa Jeremiah, bago pa man tayo isinilang sa mundong ito, amen, sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, ay kilala na tayo ng ating Panginoon. Dito natin makikita sa buhay natin, amen, na tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Dalhin ko kay salita ng Panginoon, called and chosen to set apart. Tayo po ay tinawag at pinili, inihiwalay ng ating Panginoon sa mga bagay na kung saan ay pwede tayo ay mawala sa harapan ng Lord. At ito ay pagkakakilanlan bilang isang tunay na mga mananampalataya. Yung mga bagay na kung saan ay dapat po nating maunawan. Sabi po, amen, ng Panginoon, "Many are the called, but few are chosen." Sa ating buhay, are you happy to be a part of God's people? Sa ganang akin, ako po ay masaya, nagagalak sapagkat isang malaking pribileyo na tinawag tayo ng Panginoon at pinili ng ating Panginoon. Na makikita natin the world's population in 2024, noong nakarang taon, ay estimated 8.2 billion people, and the population is projected to continue growing in the coming decade. Na makikita natin yung population talaga 8.2 billion, na kung saan ay makikita natin mapalad ka, mapalad ako sapagkat isa tayo doon sa tinawag ng ating Panginoon at pinili ng Diyos, na kung saan ay dapat tayo ay maging masaya dahil sa pagkatawag at pagkapili ng Panginoon. Dapat tayo po ay magpatuloy na magsumikap upang ganapin at sundin at ating ingatan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Sa ating buhay, tunay po, amen, sabi nga ng ating Panginoon, ang tunay na mga tinawag po ng Lord mula pa doon sa unang panahon, walang iba kundi ang bayan po ng Israel. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, "For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord had chosen thee to be a peculiar people unto Himself above all the nation are upon the earth." Sa ating buhay, makikita po natin, set apart ang bayan ng Israel, na kung saan ay tinawag ng Panginoon na kung saan maging sa pagsamba, maging sa kanilang mga ginagawa, maging doon sa kanilang pamuhay, they are sanctified and made holy, special. Amen, na kung saan sa harapan ng Panginoon, imagine, siya po ay pagmamay-ari ng Panginoon. At the same time, ang sabi nga ng Panginoon,
For you are a people holy to the Lord your God. The Lord has chosen you to be a people for His prized possession out of all the people of the face of the earth. 8.2 billion, hindi biro. Amen. Nadami ng population. At the same time, sabi ko nga kanina, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili, na kung saan ang mga mananampalataya talaga itinuring na pagmamay-ari po ng ating Panginoon. Tunay po na napakabuti po ng ating dakilang Diyos, na kung saan ay makikita natin ang definition of praise na apart means to make someone or something different and special. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon yung tao po na kanyang tinawag ay maging kakaiba at espesyal. It also means to keep something separate in order to use it for a particular purpose. Sa ating buhay, hindi lang tayo binukod ng Panginoon, kundi nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng identity na kung saan ay tayo po ay espesyal sa harapan po ng ating dakilang Panginoon, ating pinaglilingkuran. Kaya makikita natin amen, ang sabi ng Deuteronomy 14 verse 2, the Israelites are holy people to the Lord their God, and that the Lord has chosen them as its own special treasure from among all the nations in the earth. Ganyan din po sa ating buhay na bilang mananampalataya. Amen. Kinakailangan maunawa natin ang salita ng Panginoon. For you are chosen and handpicked by God to abide in His presence and for His glory. Sa ating buhay, tunay po na napakabuti po ng ating dakilang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, banal na bansa, amen, bilang mananampalataya ng Panginoon. Tinuring tayo na kung saan ay inihantulad tayo sa bayan ng Israel, na tayo po ay pinili po ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya salamat sa Diyos na kung saan makikita po natin na bagamat hindi tayo worthy, pero tayo po ay pinaging banal ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga sa ating buhay sa umagang ito, amen, wag po natin kalimutan na bilang isang mananampalataya, ang sabi nga ni Pedro ay ganito, dahil gaya ng ang tumawag sa inyo ay banal, kayo rin ay magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ibig sabihin ng set apart ay maging banal tayo. Amen. Kaya nga tayo po ay tinawag ng Diyos para tayo po ay mamuhay na may kabanalan. Bilang isang Kristiyano, amen, na inihiwalay na Panginoon, ito ay nangangahulugan na hindi natin kinakailangan na tayo po ay sumunod o makipag-compromise sa kalagayan po na ginagawa ng sistema ng mundong ito. Kaya nga sabi po, panawagan po ni Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will sa harapan po ng ating Panginoon. Dito natin makikita sa ating buhay na sa panawagan po ni Pablo, sa panawagan po ng ating Panginoon, na kung saan ang ating kaisipan, maging ang ating pamuhay po talaga, ay may mga bagay na tayo po'y sinusundan ayon sa kaparaanan po ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga bilang isang mananampalataya, bilang inhiwalay na pinili ng Diyos, hindi tayo dapat makipag-compromise sa takbo at sistema ng mundong ito na ating kinalalagyan. Kaya nga mahalaga po yung kabanalan sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito yung salita na kung saan pinipilit gayahin ng kaaway pero hindi po nila ito magawa sapagkat ang tanging rason sa ating buhay makapit. Amen. Ang kabanalan po, ang isang salita ng Lord na kung saan ay dapat po natin ay masunod sapagkat ang sabi ng Panginoon, follow peace and holiness without which no man can see the Lord.
Ito po ay hindi natin magagawa kung wala po ang tulong po ng ating Panginoon. Pero salamat sa banal na Espiritu ng Diyos. Ito yung kapangyarihan na nagbibigay sa atin, nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin, at nagbibigay ng kalakasan sa ating kahinaan na tayo po ay magawa natin sumunod sa tinig po ng ating Panginoon. Mahalaga po lahat ng bagay na ating ginagawa sapagkat ang sabi niya, kapatid, amen? Which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Sa lahat ng ating ginagawa, kinakailangan tayo po ay maging banal sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon, napakahalaga. Amen, na kung saan ay maunawa natin. It is matter what we wear, maging ating kasuotan. Hindi tayo dapat maging katulad po ng kasuotan ng salibutang ito na kung saan ay iba-iba yung nauuso sa ating buhay. Amen, tandaan natin. Tinawag tayo bilang mga mananampalataya na maging sa kasuotan. Pinakamadali na pong gawin ang kasuotan. Amen. Na kung saan ay masunod, pero marami pa rin ang di nakakagawa sapagkat sa kanilang buhay pinili po nila na sumunod sa takbo ng mundong ito, kapatid. Sa ating buhay, mahalaga po bilang mananampalataya ng isang tunay na Kristiyano na binihisan ng kabanalan ng ating Panginoon at binigyan ng katuwiran ng Diyos, ay huwag natin itong babaguhin sapagkat sa buhay po natin, napakahalaga po. Kung titingnan po natin ang bayan po ng mga Muslim, nagsandamakmak na kung saan marami po na mga Muslim na nakapaligid sa atin, pero makikita po rin nyo, pagdating sa kasuotan, hindi po nila kinompromise ang kanilang pananampalataya. Ang mata nga, mata lang ang ating makikita mula ulo hanggang talampakan po ay nakakablihan sapagkat ang katawan po ay dapat talaga po yan itinatago. Kaya binibisan po yan ng maayos. Kaya nga sa mundong ito, dapat ay maging maayos din sapagkat sa buhay natin, dapat ay makita yung pagkakilanlan. Amen? Na ikaw ay lalaki at babae. Kaya nga may kasuotang pambabae at may kasuotang panglalaki. It matter what we say bilang mga Kristiyano, maging ang ating pananalita po, dapat ay maging isang huwaran na Kristiyano na kung saan nagsasalita ng mga magagandang bagay at nagmamapuri na kung saan ay tunay na nilinis ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso upang ang salita ng Diyos ay ating maipangaral. It is matter what we hear. Mahalaga po yung ating naririnig. Kaya nga sa ating buhay, balansin po natin, pakinggan muna natin mabuti at the same time, iwasan po natin yung mga bagay na ating naririnig na negatibo sapagkat lahat ng ating naririnig ay pwedeng magpahina ng ating pananampalataya sapagkat ang sabi ng Panginoon, so then faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Napakahalaga po ang ating napapakinggan sa harapan po ng ating Panginoon. It is matter what we eat. Mahalaga po maging ating kinakain sapagkat tayo po ay templo po ng ating Panginoon. At alam po natin ang number 1 na pinagbabawal po ng Panginoon na kung saan ay binigay sa atin, amen, na kung saan ay dapat po nating bantayan yung dugo sapagkat ang dugo po ay talaga, ito po ay sagrado sa harapan ng Panginoon. Ito, ay pinagbabawal ng Panginoon na huwag natin itong kakainin. Amen. It is matter what we go. Bilang isang mananampalataya, dapat alam din po natin kung saan tayo pupunta, kung saan tayo paparoon, at sino ba yung ating makakasama sapagkat sa ating buhay, ang sabi nga ng salita ng Panginoon ay ganito, ang masamang kasama ay nagpapabago ng ugali. Kaya bilang isang mananampalataya, kung ikaw po ay tunay na Kristiyano ng ating Panginoon, piliin mo, amen, sikapin mo na huwag mo ma-compromise ang salita ng Panginoon habang ikaw po ay nandito sa mundong ito. Kinakailangan pagtiisan po natin, kinakailangan pagsumikapan po natin, panghawakan po natin ang salita po ng ating dakilang Diyos na ating
pinaglilingkuran. Kaya nga sabi ng Panginoon, follow peace and holiness, and without which no man can see the Lord. Mahalaga po yung kabanalan sapagkat ito lang yung ating identity na ibinigay ng Panginoon na sa pamagitan ng Kanyang Santong Espiritu, tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon. You have being set apart and chosen for His purpose. May dahilan kung bakit tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng Colossians chapter 3 verse 12 to 17, therefore as God chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bear with each other, and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as a member of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and song from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Dito po, may purpose po ang Lord kung bakit tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo po ay tinawag at piniling inihiwalay ng Diyos para makita po na sa katauhan ang way ng mga mananampalataya na dapat po nilang gawin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay minahal ng ating Panginoon na bilang pagmamayari at sa ating Panginoon, dapat tayo po ay maging mahabagin sa lahat ng ating nakakasalamuha, lahat ng ating nakikilala. Kahabagan po natin sila. Ipakita natin yung habag at awa na nagmumula sa ating Panginoon sapagkat marami pong mga tao ngayon, amen, hindi po nila alam ang kanilang patutunguhan sapagkat ang sabi nga ni Jude, sikapin nating agawin sila sa apoy para sa kaligtasan na kung saan ay dapat po ay makamtan ng sangkatauhan. Tayo po ay dapat maging mabait, amen, hindi tayo dapat maging salbahe. Wala pong Kristiyano na kung saan ay salbahe. Bagkos mabait na kung saan ay makikita natin sa kanilang buhay yung tinatawag na mapagkumbaba. Wala pong Kristiyanong mayabang na kung saan ay dapat po nating unawain ang salita ng Lord kung bakit tayo tinawag ng Panginoon para makita bilang isang Kristiyano yung ugali na kung saan ay dapat nating gayahin yung pag-uugali at katangian po ng ating Panginoon. Kinakailangan tayo magpakumbaba, maging mahinahon. Wala pong Kristiyano na kung saan ay naghahamon ng away at kinakailangan ay mamuhay tayo sa mundong ito na wala pong kaaway. Naalala ko yung translation po ng salita ng Panginoon. Ating sikapin na tayo po'y mamuhay na may kabanalan at kung, sabi doon, kung tayo po'y may kagalitan mapid, amen, hindi tayo makakasumpong sa kaharian po ng ating Panginoon. Sa ating buhay, sikapin po natin, amen, na makasundo ang lahat ng sangkatauhan. Amen. At makikita po natin, sabi nga ng Panginoon, sabi nga sa Tagalog, magpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Sa paglilingkod sa Diyos, tunay po. Amen. Kailangan po natin pagtiisan lahat ng bagay na kung saan ay ating dinaranas. Amen. Minsan po, maging dito sa Pilipinas, ay umaabot ng 45 degrees yung init. Sabi nga ng iba, napakainit sa mundong ito. Amen. Pero tandaan nyo, mas mainit po sa impyerno. At sa ating buhay, amen, salamat sa Lord, ang kabanalan po na tinutukoy po ng salita ng Panginoon. Ito yung tinatawag na magkakaroon sa atin, na tinatawag na kaligtasan para tayo po'y maiiwas doon sa impyerno sapagkat kung tayo po'y mamumuhay na may kabanalan, makikita natin yung paghahari po ng ating dakilang Panginoon na ating
pinaglilingkuran. Kaya sabi diyan mga kapatid, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kinakailangan talaga, amen, pagpasensyahan po natin lahat ng ating nakakasalamuha, maging kapwa nating Kristiyano, talaga susubukin yung ating tinatawag na pagpapasensya kung tayo pa talaga ay tunay na tinawag po ng ating Panginoon. At the same time, amen, ganyan din po yung gagawin ng mga hindi mananampalataya sa atin. Susubukin ang ating pasensya, lalo na sa pagdating po sa soul winning, talagang nandiyan yung tinatawag na kailangan talaga iluhod mo at ikaw po ay manalangin palagi sa ating Panginoon at bisitahin palagi, kausapin yung mga tao bagamat minsan ay pinipiloso po tayo. Amen. Kailangan pa rin natin ipakita yung ating pagpapasensya. Asabi pa dyan mga at mapagpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya na pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sabi nga mga may mga minsan, may mga tao na kusan ay kailangan ay iyong harapin kahit na sabi masama ang loob mo sa kanya, kahit sabi mo na pinatawad mo na siya, darating talaga ang pagkakataon na kahit mga iniiwasan mo na kung saan ay siya'y makita para huwag ka magkamali, pero magugulat ka isang araw, palagi at palagi siyang makikita mo para sa ating buhay ay mapatunayan natin na tayo talaga ay natuto ng magpatawad sa ating Panginoon. Ang Panginoon mismo yung gagawa ng paraan para muli siya na kung saan ay makita mo, makasalamuha mo, para matest kung talagang ikaw ay natuto na talagang magpatawad at hindi na nagtatago ng sama ng loob. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpatawad kayo ng gaya na pagpatawad sa ating Panginoon. Kahit na sabihin natin mga kapatid, tinanong nga ni Pedro, Panginoon, ilang beses po ba kami magpapatawad? Ang sabi ng Panginoon ay ganito, magpatawad kayo ng 7 hanggang 77 beses. Kumbaga, makikita natin 7 times 70. Grabe po, amen. Samantalang ang tao magawan ka lang ng isang matinding kasalanan, hindi ka na makapagpatawad. Pero ang Panginoon, grabe. Amen. Bilangin nga natin yung ating kasalanan, pero pinatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, at higit sa lahat, magmahalan kayo. Love one another, kaya nga sa ating buhay, kailangan po ipakita natin yung ating malasakit sa bawat isa sapagkat ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap sa pagkakaisa, paghariin ninyo sa inyong puso at ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya na Panginoon, may purpose talaga kung bakit tayo po ay tinawag at piling inihiwalay ng Panginoon sa pattern ng mundo ito sapagkat meron tayong gampanin na dapat ay magawa natin na kung saan ay maging huwaran tayo sa bawat aspeto ng ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ang sabi po ni Pablo, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Kaya nga, nandyan ka, nandyan ako, nandyan tayong lahat ng mga mananampalataya para turuan ang sangkatauhan na ating nakakasalamuha na kung saan ay maging mapagbiyaya, na kung saan ay gawin natin sa lahat ng ating makakaya. By all means, kapatid, ay maakay nila maging ang kanilang pamilya sa pamagitan po natin sa tulong ng ating Panginoon na tayo pong lahat ay gamitin ng Panginoon. Ito yung layunin ng Diyos kung bakit tayo po'y tinawag at pinili ng Panginoon upang hindi natin sarilihin ang kaligtasan bagkus ito ay ating gawin para po sa katauhan. Kaya nga maging sa pag-awit po, amen, dapat ay makita yung kakaiba tayo sa kanila. Kung ang mundo'y umaawit ng salibutan, tayo po'y umaawit
na mga makalangit na awit na kung saan ay mga himno of salmo na kung saan ay may pasasalamat po sa ating Panginoon. Kaya nga bilang isang mananampalataya, mapalad tayo na pinili tayo ng Panginoon. You are being set apart and chosen na may layunin po ang Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Kaya nga, remember mga ang sabi ng Panginoon, kayo magpakabanal sapagkat ako ay banal. Lahat ng bagay na ating gagawin ay gawin natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon ay ganito mga at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan niya. Kaya nga, lahat ng ating ginagawa, hindi sa ganang ating sarili, kundi para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Tinawag ka, pinili kang inihiwalay ng ating Panginoon para tahakin mo ang landasin na ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin na bilang mga mananampalataya ay maging example tayo, maging doon sa mga hindi mananampalataya. At pangako ng Diyos sa ating kapatid, tayo po yung magmamana ng buhay na walang hanggan at makikita natin ang ating Panginoon. Tunay po na napakabuti po ng Panginoon sa ating lahat ang biyaya po ng ating dakilang Diyos.